Umagang kagandang po sa lahat. Pastor Abet po ang inyong lingkod, ang inyong devotional leader sa umagang ito. Lunes na naman, sama-sama po tayong makinig ng ating devotion sa umagang ito, nang sa gayon may baon tayong kalakasan para sa maghapong trabaho. Mensaheng mula sa salita ng Diyos. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and brings my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon be soft like snow, the sun forbear to shine, but God will call me here below, will be forever mine. You are forever.
The Fire of Revival, Rekindling the Flame of Faith, na matatagpuan sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14, at ang sinasabi, "Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan." Mga kapatid, binibigyang diin sa talatang ito ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, panalangin at pagsisisi bilang mahalagang hakbang sa muling pagpapasigla ng pananampalataya at espiritual na sigla ng isang tao. Gaano tayo kainteresado na mas makilala siya ng mas malalim ngayon kaysa kahapon? Gaano tayo kainteresado na magkaroon ng mas magandang kaalaman at pag-unawa sa kanyang mga salita? At gaano tayo kainteresado na ibahagi ang mga mahalagang bagay na ito sa mundong patuloy na namamatay sa paligid natin? Mga kapatid, ang revival, hindi isang malayong konsepto. Hindi ito isang malaking pagkakataon na dapat nating hintayin, kundi ito'y isang personal na journey ng bawat isa sa atin na dapat nating simulan. Hindi ito nangyayari ng isang beses lamang, kundi sa araw-araw, ito ang magiging commitment ng bawat isa. Ang revival ay may kumpara natin to sa pagligo. Bakit nga palagi tayong naliligo? Tulad ng personal na kalinisan, ang revival ay pang-araw-araw na pangangailangan natin. Ang revival ay isang bagay na dapat mangyari sa araw-araw sa buhay natin. Merong revelation na ongoing yung transformation sa ating mga puso, na ito ay moved by the Spirit of God constantly. Kaya kailangan nating ihanda ang daraanan ng Panginoon at tuwirin natin yung mga baku-bakong landas sa ating puso upang sa ganon dumaan ng Panginoon sa ating buhay at sa ating mga puso. Pero paano nga ba natin gagawin ang lahat ng ito? Unang-una mga kapatid, let us humble ourselves before the Lord. Alam nyo, humility is the starting point of genuine revival. Ito'y nangangailangan ng pag-amin sa ating pagkukulang at pangangailangan sa Diyos. Higit sa lahat, ang pagtanggap natin ng ating mga limitasyon. Sa mundong ito na madalas ang nagpapalakas sa atin ay yung salitang I, me, myself. Ito yung konsepto. Mga kapatid, ang pagpili ng kababaan ng loob sa harapan ng Diyos ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pananampalataya ng isang tao. Second, let us continue to be connected in prayer. Ang panalangin ay mahalaga sa paghahanap ng presensya at gabay ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, nakakausap natin ng Diyos. Sa Kanya, na ipapahayag natin ang ating mga pangangailangan at ina-align ang ating mga puso sa Kanyang kalooban. Kaya mahalaga na maglaan tayo ng oras para sa panalangin, personal at communal na pagkakataon sa ating buhay. At pangatlo, let us seek God's face. Mga kapatid, palalimin natin ang ating relasyon sa Diyos. Maging buhay ang pagnanais natin na mas makilala siya ng lubusan at paghahangad ng Kanyang presence sa lahat ng bagay. Sabi nga ng isang awit, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita, babad ang sekreto kung bakit ako masaya. Tulad ng isang usa, ako'y laging uhaw sa iyo. Ikaapat, nandun dapat yung repentance heart. Ang tunay na pagbabalik loob ay nangangailangan ng pagsisisi, isang pag-iwas sa kasalanan at pangako na mabuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Ito ay hindi lamang panlabas na pagbabago, kundi isang pagbabago sa loob ng ating puso. At kapag nangyari ito, asahan natin yung kasiguraduhan ng Diyos, yung Kanyang pangako, assurance of God's promise. Ang pangako ng paggaling at pagpapatawad ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga mananampalataya. Kapag tunay na pagbabalik loob ay nangyayari sa atin, ito'y malalimang nakakaapekto sa mga bawat isa, sa simbahan at komunidad,
na nagdudulot ng isang pag-angat at pagbabago. Kapatid, kailangan natin buksan ang mga matitigas na bagay sa ating mga puso. Manalangin tayo na patawarin tayo ng Panginoon. Hilingin natin na paggalingin niya tayong lahat sa ating mga karamdaman, sanhi ng pagkukulang o kasalanan upang makalapit tayo sa Kanya at maging maalam sa Kanya mga paanyaya sa atin. Kapag binuksan natin ang ating sarili sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos, magdadala ito ng bagong pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa amin. Salamat sa paalala na ang isang pagbabago o Panginoon ay patuloy na iyong nais sa buhay namin. Dalangin po namin, Panginoon, na kami ay inyong linisin, inyong patawarin, at patuloy na pagpalain. At gamitin kami, O Diyos, upang maging instrumento ng iyong mabuting balita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakinig sa umagang ito. Ako po si Pastor Abet na nag-iiwan sa inyo ng paalala tulad ng awit na binabago mo ko araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya't dapat lang na ang buhay natin sa umaga ay laging bago. Hanggang sa susunod na Lunes, mga kapatid, kita-kita po tayo.